Grabe yung pila kanina. Sarado pa sila. Ang haba na. Grabe, nasa nachos pa lang ako. Nakakaiyak sa sarap. Mga Michelin awarded na kainan na first time ever lang nagkaroon dito sa Pilipinas. Pero hindi po namin alam kung naparangalan kami. Customer na lang po nagbabalita sa amin. Specialty po namin talaga yung dinadayo talaga, sir. Barbecue, mga laman loob, tapos yung dinaktakan. So, ito yung best seller nila, beef noodles, 270 pesos. Talaga nga namang mamamangha ka at mapaproud as sa Filipino. Ayan, slowly lang napupuno. Itong barbecue nila, 1 hour lang. 500 sticks na bebenta nila. Sold out. Kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin. I-try na natin! So, nandito tayo ngayon sa may Quezon City, specifically sa may Project 4, dahil meron tayong titikman na karenderyang pamato ng Pilipinas. Dahil nasama sila guys sa Michelin Bib dito sa Pilipinas. Kaya, ayan, bago pa lang sila magbukas, may pila na hanggang ngayon may pila pa rin sila. Alamin natin kung bakit. So yan guys, hindi pa sila bukas. Kasalukuyan pa lang sila nagluluto pero ang haba na ng pila. Yan na yung mga nag-feature sa kanila. At syempre, Pops Chewy galing na dito. And, yan, Erwan. Yung laman loob ng kambing. Ala ko dila. Eto, ano to? Puso. So, ito yung mga laman loob, no? Sa papaitan. Yan yung hindi pa na-chop. Tapos, ito yung mga na-chop na. Ito yung igado for take-out. Mga dinakdakan. Kasi may pila na eh. Kaya naka-ready na yung mga for take-out orders. So, ito yung mga bagoong nila tsaka sukang Ilocos. Tinitinda rin sila dito. Pork barbecue po ito lahat. Itaas na lang yung kilawing kambing. Mas pitan mo. Malando na ito gusto mo. Ang katungtong. So, ito yung mga for take-out nila. Bago sila magbukas, halos lahat nabebenta na. So, ito yung iba. Inihaw na bangus. May Hungarian din sila din sa loob. Ito yung mga iba pa. So, ito yung famous dinakdakan nila. Lempo. Ensaladang talong. Igado. Kilawing kambing. Wow! Saka tuna po, kilawin. Kilawing tuna. Miswa. Nagawa sa patola. Ito yung adobong pusit. Oh, looks yummy. Ayan, slowly lang napupuno. Hi po, sir. Hello, ma'am. Tanong ko lang po, gano'n na po katagal to Morning Sun Eatery? November 15, 1996 po. Tagal na rin po Opo. pala, no? Kayo po yung owner. Hindi po yung mother ko po. Mother sa... Pero yung nag-aano po ngayon, nagmamarriage po yung ate ko po. Parang ikaw po, kuya, yung ano, no? Yung chef? Opo, tapos yung ate ko po. Minsan pag pumupunta po yung mother ko galing La Union, siya rin po nagluluto. Etong pila sa inyo, kailan nagsimula po ito? Siguro po nung 30. Nung na-announce na kasama po kayo Opo. sa Michelin Bib. Opo. Morning Sun Eatery.
Pero hindi po namin alam kung naparangalan kami, hindi po namin. Nasa... Mga customer na lang po nagbabalita sa amin. Okay, Opo. wow. Hindi rin kayo sinabihan, no? Wala pong pasabi. Pero kamusta naman po yung ano sa inyo? Yung impact kasi dagsa yung tao agad. Okay naman po, kaso medyo pagod kasi wala pa po akong katulong, ma'am. Bakasyon po sila eh. Nasabay po sa holiday. Oo nga no. Pero syempre, good news dahil kasi Opo. dinagsa kayo Opo, kahit good problem. iba-ibang Good problem lugar. po talaga. Konti lang po yung niluluto dati. Minsan sa isang menu po namin, minsan 3. Sa kambing po, minsan isang piraso lang na nakakain. Yun, minsan ano na ngayon, 2, 3. Wow. Opo. Pas anong pinaka-specialty nyo dito? Ano po yung Bestseller? specialty po namin yung talaga, yung dinadayo talaga sir, ano, yung barbecue, mga laman loob, tapos yung dinaktakan. Ano yung malaki yung ginamp ng Malaki, malaki po. Malaki po Dinaktakan. yung dinaktakan po. Parang Yung dinaktakan, isa po sa pinaka nag-trending. Dati ilang kilo? Siguro po ano, sa isang araw po 7 to 10. Ngayon po minsan nag-job na po siya ng 30 to Wow. 35. Nice. Opo. So kasi sabi po sa akin ng nagsuserve po dyan, Opo. isang oras lang daw tinatagal na ito. Opo. Tapos magluluto po kayo Opo, ulit. kaya kahapon po, nakatatlong luto po ako. Marami pa po naghahanap, kaso na po kinakaya sir. So anong oras yung mga, di ba? Ano po, nung regular day po namin, sir, ano, minsan nakaprepare na po kami ng 9. Ay, Ngayon, sinasarado ko muna. Gusto ko ma-prepare agad, mag-prepare muna. so kung may pupunta, anong oras yung mga pwede silang pumunta? Siguro sir, mga 11. Tapos bukas na yun magdamag. Hindi po. Minsan nagka-cut off po kami ng ano, ng mga 2. Kaya kahapon po, cut off po kami ng 1:30 kasi ubos na po lahat sa, kahit sa dami yung niluto, sir. Pag nakapagluto ulit ako ng 4:30, minsan 5 o'clock. 5 o'clock po ano po. So lunchtime tsaka dinner meron. Opo. Araw-araw. Opo, araw-araw. Isang dinakdakan po. Ito pong insaladang talong. Tapos pusit, dinuguan, isang barbecue, tsaka isang liempo. Okay na, no? Okay. First time lang natin makakain dito, Project 4 na nakasama sa Michelin Beef na karinderya. Grabe yung pila kanina, sarado pa sila, ang haba na. Tsaka may mga take-out orders na. Ayan, ito yung mga in-order natin. In-order tayo ng inihaw na liempo. Of course, itong barbecue nila, kasi itong barbecue nila, 1 hour lang. 500 sticks na ang nabibenta nila. Sold out. Of course, yung famous na dinakdakan. Ensaladang talong, adobong pusit, last but not the least, itong dinuguan. So may mga iba pa silang mga bestseller like yung papaitan, iba't ibang klaseng luto ng kambing. Hindi na lang natin in-order kasi hindi ko kayang kumain ng papaitan. So yun, try na natin to. Dito ako natakam. Actually, dito sa ensalada. So try na natin. Itong isa pa sa kanilang malakas. 500 sticks, 1 hour lang guys. Try na natin. Unang kagat pa lang, may taba agad. Samahan natin ang kanin na. Ano lang? Ako! Barbecue nila. Lahat yan bago niluluto nila. Lagay tayo ng toyo calamansi. So basically guys, itong mga luto nila, Ilocano. Taga La Union daw sila. Nalaki agad ng sugo. Soft yung pork barbecue nila. Kaya pala nauubos agad. 100 sticks in just 1 hour. Take out, Soy. Tamay sir. Matlong po. Galing. Move on na tayo sa pinakdakan. Kasi ito yung pinakasikat sa kanila. So yan. Yan yung may mga magagandang parto. May ihaw-ihaw pa. Sibuyas. Yun. Samahan natin ng kanin. Let's go. Nag-fill out na kayo. Grabe yung texture ng bala. Yung texture ng pinakalaman. Sibuyas. So yan. Sarap yung tamang asim tsaka alat. Yung pagiging cream niya. Lutong Ilocano. Dito naman tayo. Dito ako natakam eh. Salad yung tawag nila. Ensaladang talong.
Samahan natin ng kamatis. Actually, kahit walang kanin eh. Amoy pa lang. Bango na. Wow. Kung masarap yung pork barbecue, dinakdakan, mas panalo sa akin tong ensaladang talong nila. Sige, move on pa tayo dito sa kanilang adobong pusit. Lagyan natin ng pinakasabaw. Try natin to adobong pusit. Kuya Dek! Kuya Dek, dito! Papaitang isa. Ang panalo din ng pusit. Grabe itong mga lutong ulam nila. Yung lasa ng pinaka adobong pusit nila, more on nasa salty side. Konting-konting hint lang ng acid. Mas more on salty side. May konting tamis. The typical adobong pusit na lutong bahay. Tsaka ang kinagandaan nun, ang lalaki ng cut nila. Lalaki ng cut, oh. So, ano na tayo? Dinuguan. Ayan yung dinuguan. Uy, maliliit na cut ng baboy. Try natin. May konting kanin. Yan, masarap. Deserve naman nila. Grabe yung tao. Until now, may pila. Mabuti na lang din, mabilis yung transition. Mabilis din kumain yung mga tao. Kaya after kumain, may mga nakakaupo rin agad. Huli na, yung kanilang liempo. Yan. Cut na lang natin dito. Pagdating naman sa liempo, 7 kilos daw yung ginagawa nila. Imagine, lahat ng ulam nila in just 1 hour, wipe out yan. Sarap din yung real liempo nila. The typical real liempo na manamis-namis. So, total ng mga nabili natin dito, guys, ayan, kasama yung rice, 665. So, nandito tayo ngayon guys sa may U-Belt or specifically sa may Recto. Tapat natin San Sebastian College, malapit din tayo sa UHI. Meron tayong itatry ngayon na nakasama sa Michelin ulit. Na-vlog na natin to dati, kaya nakaka-proud. Ngayon, babalikan natin, titikman natin ulit. So, ano nga ba ang Michelin? So, ang Michelin, nagbibigay sila ng award sa mga high-level cooking na mga restaurant. So, ibig sabihin, para ma-notice ka nila, may kakaiba sa luto mo. One of a kind, or masarap, or may kakaiba, bakit siya pinupuntahan. Sa daming restaurant at sa daming kalaban, para mapansin ka, para ikaw ang mapili, ibig sabihin, malupit ka. So, yun, tara, samahan niyo ako. Paborito kong Mexican food dati.
bago ang lahat, bago tayo magsimulang kumain, subscribe na kayo guys. And don't forget to comment din sa mga gusto niyo pang i-recommend sa amin na puntahan. Beef soft taco, 200 pesos. Birria nachos, 280 pesos. Then ito naman yung beef naked burrito, 270 pesos. Beef tostadas tacos, 200 pesos. Chicken chipotle, quesadilla, 190 pesos. Quesabirria taco, 690 pesos. It's good to be back, guys. Finally, after so many years, nakabalik tayo dito sa Mexican food na nagustuhan natin before sa taco. Pero ngayon, nandito tayo sa may U-Belt branch nila. Nakaka-proud din dahil yung na-vlog natin noon, ngayon napasama sa Michelin. Yung na-vlog natin to noon, yung mga panahong nag-uumpisa pa lang tayo sa vlogging. Ngayon, titikman natin ulit. Excited na ako. Let's go. Simulan muna natin sa nachos nila. So, itong nachos nila, ang gamit nila, tortilla chips. So, yan. Lagay tayo ng sahog. Yan. Yan. Try na natin. Grabe, nasa nachos pa lang ako. Nakakaiyak sa sarap. No joke, guys, ha. Grabe. Parang akong binalik sa California. Nasa nachos pa lang tayo, guys. Wow. No wonder. Dessert nila na napasama sila sa Michelin. So, dito move on tayo sa naked burrito nila. So, pagka naked burrito, meaning, ayan, may kasamang chips, may kasamang rice. Since mahilig kasi kami sa beef, kaya almost lahat ng kinuha namin beef talaga. You know. Let's go. Chase pa tayo ng tortilla chips nila. Grabe guys. Mind blown pa rin ako up to now. Masarap, masarap. Masarap. Wala ka ibang masasabi. Tsaka matutuwa ka, nakakasaya, at nakaka-proud. Imagine yung time na yun, nagsisimula pa lang tayo nun, love eh. Proud ka rin kasi tinan mo nakakapag-branch out na sila at napansin pa sila ngayon ng Michelin. Masarap din kasi talaga. Hindi mo madedenay, masarap talaga. Ay, move on na tayo. Tapos enjoy na natin mamaya without camera. Dito na tayo sa soft taco na. Okay, lagyan natin ng lime. Yan, konti lang. Tapos, of course, consomme. Good. Okay, let's go. Try na natin yung soft taco nila. Grabe. Even the consomme. Wild nung lasa. Hindi tayo nagkamali sa mga order natin. Even the consomme, guys. Panalo. Very fatty siya. Yung katas ng karne, talagang malalasahan mo dito. Tsaka, ayoko mag-claim na authentic, pero Mexican na Mexican talaga yung lasa niya. Para kang dinala talaga sa ibang bansa. Lagyan na natin konti, oh. Ooh! Kung nalulungkot kayo, gusto niyong sumaya, highly recommended ko, punta kayo dito. Order lang kayo ng dalawa, kahit isa lang. Sure ako sasaya kayo. Kahit mag-isa kayo, kahit wala kayong ka-date. Ito naman, tingnan natin. Birria tostada tacos. Dito na tayo. Mga tagsik. Konting consomme. Konti lang kasi baka lumambot yung pinaka... Grabe. Lahat kasi ng lasa nandito eh. Pagiging savory, pagiging maasim, tamis, may konting anghang, saktong-saktong anghang. Napakaganda pa ng presentation. Ang sarap-sarap. Wala tayong pagkakamali dito sa mga in-order natin. Lahat panalo. Yun, oh. Grabe. Sarap. Grabe yung lasa niya.
mapaproud ka na lang talaga. Kahit hindi mo naman kilala yung owner, mapaproud ka na. Feeling close. Hindi mo naman kilala yung owner, pero mapaproud ka kasi sarap. Kanina pa naiinggit si Carter. Kaya bibilisan ko na to. Sarap, grabe. Kailangan yung matry. Ito yung pinaka-best selling nila, kaya hindi pwedeng hindi orderin. Quesabirria tacos. Beef yung pinili natin since 2020. Ito yung best selling sa kanila. So, pag in-order niyo yung quesabirria, meron silang 2 pieces, 3 pieces, saka 6 pieces. In-order namin, ito, 6. Kasi para makapag-take out tayo. Wow. Yun. Yun, let's go. So for me, pili lang kayo kung gusto niyo yung soft taco or itong quesabirria. Same lang din naman yung laman niya. Nasa sa inyo kung gusto niyo ng beef, chicken, pork. So since beef yung in-order ko sa lahat, beef sa soft taco, beef dito sa quesabirria, parang same lang din sila. Same ng lasa pero sa texture yung nagkakaiba. Dahil may pagka-crunchy to. Dagdag flavor din yung annatto oil, tsaka yung kulay na ginagamit nila dito. Let's go! Harap. Masaya kang uuwi pag dito kakakain. So for me, overall, ang pinaka top 1 ko, itong tostada. Kasi nandun yung asim, tamis, konting anghang, pagkamiti, yung texture, nabibigay niya lahat. Tapos sama mo pa ng consomme, panalo pa. Tapos yung next ko sa kanya, of course, ito namang si quesabirria. So pagka nag-order ka ng quesabirria, hindi mo na kailangan orderin si soft taco. Depende kung ano preference nyo nasa sa inyo Pero pare-parehas naman masasarap. So top 2 ko to, top 3 ko, well, similar lang naman sila ng toppings. Nasa sa akin na lang kung gusto ko chips or may rice. Can't go wrong. Parehas din naman ng sauce, parehas ng meat. Top 1, tostada, quesabirria. Top 2. Top 3, naglalaban sila kung gusto ko ng rice. Siyempre dito ako sa naked burrito. Pag gusto ko chips lang, pika-pika lang, dito tayo sa nachos na lang. Overall, panalo, thumbs up. So again, dito tayo sa branch ng New Belt. Meron pa sila sa Taft. Doon sila nag-start. Doon yung unang na-vlog ko sila. Kiampong. Magkano ang kiampong isang order? 100. 100. So guys, nandito na tayo sa last stop natin. Isang karinderya na naman na napansin finally ng Michelin. Nakakatuwa, nakaka-proud as a Filipino. So itong Fong Wei Wu guys, nandito tayo sa may Quezon City, Chinatown. Along Banawe to. Ayan, maraming mga Chinese food dito, pero ito isa sa mga authentic Taiwanese cuisine. At ang kinagandahan, nakasama sila sa Michelin Guide. Hindi ko alam kung ganito na sila dati, kung marami nang kumakain talaga. Pero ngayon, non-stop yung tao, kanina may pila pa, until now may pila. So, para rin siyang turo-turo style ng karinderya nating mga Pilipino. Pero yung kanila, air condition. Same din. May mga naka-tray-tray din siya. Tapos, o-order ka lang. Pipili ka. Pero pwede rin kayong mag-order sa kanila. May mga separate order sa kanila. Pwede kayong mag-order ng mga, yun, lulutuin pa nila. Marami rin kayong pwedeng pagpili. Pero meron sila yung mga naka-ready na. Tapos, pipili na lang kayo. Tapos, lahat yan, mga Taiwanese food. So, ito yung pork spare ribs nila.
Sabi nila, per 100 grams, 240 pesos. So, ito, total of 160 grams. Kaya, inabot siya ng 400 pesos. Tapos, ito naman yung lobster ball, 185 pesos. Then, ito naman yung tenga nila with brown tokwa, 240 pesos. So, ito yung best seller nila, beef noodles, 270 pesos. Tapos, pagdating naman sa rice, dalawa yung in-order natin. Isang kiampong, 100 pesos. Then, ito naman yung black pepper egg fried rice, 190 pesos. Ang cute, no? Naka-pyramid pa talaga. Tapos, may floss pa, nakapaligid. Kung mapapansin nyo, sa umpisang video natin, makikita nyo ang haba agad ng pila. Until now, dami pa rin kumakain. Hanggang second floor, puno sila dito, guys. Ang kinagandahan naman nito, kahit karinderya style siya, air condition, tapos meron pa silang second floor. Excited na akong kumain, guys, kasi first time ko lang makakatry ng Taiwanese food na karinderya style. Kaya let's go. Nain na natin tong beef noodles nila na isa sa mga bestseller nila. So, sabaw muna. Oh. Oh, wow. Ang strong nung Chinese herb niya. Tapos, very comforting kasi mainit eh. Tsaka, ang linis nung lasa. Sarap magsunod-sunod ng higop. Ooh. Try naman natin yung pinaka-beef. Tsaka noodles. Oh, muusok pa. Let's go. For me, perfect yung pagkakaluto ng noodles nila. May bounce, hindi siya sobrang lambot. Sarap ng texture niya. Okay sa akin yung texture niya kasi ayoko yung sobrang lambot. Gusto ko yung medyo, may bounce pa siya, may tigas ng konti. So, yan yung beef nila. May taba-taba ng konti. Lambot. Okay yung noodles nila. Hindi soggy. Halata mong premium quality. So, kahit 370 pesos siya sa isang ganitong bowl, pwede. So, try natin tong kiampong nila. Kasi actually, ang kiampong malasa na. So, kahit walang kasama, pwede na. Pero, kanya-kanyang trip yan. Kung gusto niya naman isama siya sa mga ulam, pwede rin naman. Pero ito pa lang, malasa na. Hindi mo na kailangan ng may ulam pa. 100 pesos isang order. Ang very unique for me dito, yung added texture na nabibigay nung pinaka-nuts. Ma-Chinese herb din siya, tapos may kasamang mushroom. Pag tinignan mo siya, parang medyo weird na may kasamang nuts, parang hindi bagay. Pero pag natikman mo na siya, bagay rin pala. Kaya yung nagpapayunit sa kanya, yung nagdadagdag texture. So ito naman, move on na tayo sa black pepper egg fried rice. Ito, napaka-unique guys. Dahil bukod sa normally, yang chow lang, ito, meron ng pork floss, or basta floss, hindi ko alam kung chicken floss yan or pork floss. Black pepper pa. Try natin. Naka-pyramid pa yung style niya. Very unique, very creative. So try natin. Parang ayoko sirain eh. Dito na lang sa baba. Yan. Samahan natin with pork floss. Yan. Let's go. Ito masarap. So kung tatanungin ako kung kiampong or ito ko. Something new, medyo nasa salty side siya, pero masarap, bagay na may pork floss, kakaiba, unique. So ito, try na natin tong tenga with brown tokwa. Samahan na natin ng brown tokwa. With cartilage. Simple yung lasa niya, not too salty. Of course, may mga soy siya. Strong din yung Chinese herb niya. Sabayan natin ito. Yan. Half rice. Dalawang rice at 2 egg. First time ko lang nakatry ng ganito, yung brown tokwa. Wala naman pagkakaiba sa lasa. Same pa rin. Lasa niya for me, similar sa mga roasting ng Hong Kong.
Yun yung pinakamalapit for me. Pero hindi ko alam paano explain yung pinakalasa niya. Halata mong authentic talaga. Lobster balls, 185 pesos, 3 peraso na. With corn and carrots. Manamis-namis siya. Alam naman natin yung mga lobster balls sa mga shabu-shabu eh, di ba? Same lasa, tapos nilagyan ng sauce, yan, with matching green peas, carrots, and corn. So, itong ribs nila, 160 grams, total of 400 pesos. Try natin kung bakit siya 400 pesos. Yan. Tikman natin. Malambot. Very light lang yung pagka-Chinese herb niya. Parang lutong Pilipino, adobo, not too salty. Alam niyo yung adobong puti, pero walang sukang lasa. Okay din to. Pero if you're looking for something not oily, don't go for this kasi medyo oily siya. Pero malambot. So yun guys, dito na nagtatapos ang ating food trip. May kasama pa tayong take-out sa lahat ng mga na-try natin na napasama sa award ng Michelin. Sana nag-enjoy kayo. Babalik pa tayo. Magta-try pa tayo ng mga more na na-awardan ng Michelin. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye! Ay, nakuha pa sa video. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye! Ba't ako nagpaalam? Okay. Ay! Beef soft